Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang balita tungkol sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte harapin ang mga criminal complaint over sa kanyang comment na papatayin daw ang mga senador. Nakakabahala po, pero ang ibang tao sabi daw joke lang. So before tayo guys magsimula, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga viewers, followers ng channel ko. Maraming salamat po sa inyong mga comment. Natutuwa po ako kasi nagko-comment kayo, nagbibigay kayo ng sarili ninyong kuro-kuro, opinion sa topic natin. At as much as possible guys, I reply. Maraming salamat po. Positive or negative comment, welcome kayo dito, no? Wala dito na hindi welcome. So, maraming salamat po. So, simulan na natin. According sa mga balita na nabasa ko dito sa Facebook, sa skylinenews.org, Philippine ex-President Duterte physical criminal complaint over kill senator comments. No? May komento talaga, no? So, according sa news, former President Philippines President Rodrigo Duterte is facing criminal complaint Monday over comments he made during a campaign rally when he said 15 senators should be killed in a bomb attack to allow more vacant seats for his political party candidates to contest. Iwan ko lang kung pabiro or seryoso to, no? The alleged illegal utterances and inciting to sedition were contained in a complaint filed by Police Major General Nicolas Torre III to the Department of Justice. So si Major General Nicolas Torre pala III ang nag-file ng kasos, no, sa Department of Justice. They are the latest legal trouble to face the former president and his family under the President Ferdinand Marcos. So, ayon sa balita guys, ang campaigning is underway of half of 24 Senate seats for the May 12 midterm elections dito po sa Pilipinas. Meaning, ang senator na din is 24, kalahati yon, no, tatakbo. The former President Cam said his remarks were just a joke uttered to live up a political rally on Thursday for the 9 senatorial candidates of his PDP Laban Party. According daw sa balita, sabi daw ni Tatay Digong, let's kill senators now so there will be vacancies. Duterte said that the proclamation rally of his party senatorial candidates, if we can kill about 15 senators, we're in. The only way to do it is let's just stage an explosion. So, ang masasabi ko lang dito guys, no, sa balitang ito ay nakakalungkot pa rin, no, na ang ating mahal na Pangulo, former Rodrigo Roa Duterte, Tatay Digong, ay patuloy pa rin sa paggawa-gawa ng ingay para ipromote ang kanyang partido PDP laban ang mga senador. Personally, nakikita ko it is act of desperation sa kanyang partido kasi makikita niya ang mga kalaban nila sa partido ni President Bongbong Marcos ay super malakas. Sa mga Tulfo brothers pa lang, talo na sila, no? Dagdagan pa natin ni Ping Lacson, Senator Tito Soto, ni former DILG Secretary Binhor Abalos. Nako, wala na. Tapos na ang laban. Pero sa kanila may mga malalakas pa rin si Karen Senator Bato, Karen Senator Bongo, no, pero karamihan hindi talaga. So sabi nila joke lang, pero came out from the word of a former president or kahit sino pa man, wag natin tanggapin na joke lang, baka mangyayari 'yon. At saka hindi 'yon maganda sa isang former public official na magsalita ng mga gano'n na mga bagay. Maybe may mga tao na joke lang yon, pero let's face it, pwede mangyari. At hindi naman natin gusto na mabuhay tayong mga Pilipino sa panahon ito ng karahasan, violence, para ma-reach lang po ang goal na bilang senador ng mga kandidato. Mag-ingat po tayo at piliin natin mabuti ang mga politiko
na iluklok natin sa pwesto na makatulong sa bayan, hindi lang po sa personal na interest nila. Yun lang po guys, masasabi ko, please share, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko, no? Maraming salamat po sa inyong mga comment at pagsubaybay. Everyday I'm learning, no? Marami akong natutunan sa mga balita natin at makapag-share po ako ng mga insights ko. Kung may opinion kayo guys, you always welcome. Positive or negative, tatanggapin natin dito sa channel natin. Wala ditong diskriminasyon guys. Mahal ko kayo. Kita-kita po tayo guys sa susunod video. Paalam.